Isang linta lang ang babaeng iyan na patuloy na humihigop ng pera natin. Huwag mong sabihin sa akin na naawa ka sa isang hamak na utusan. Wala akong pakialam sa kanya, ma. Basura lang siya na binili natin dahil kailangan natin ng magpupuna sa mga bata. Sa sandaling makahanap ako ng kapalit, itatapon ko ang babaeng yan pabalik sa putikan kung saan siya nararapat. Ang mga salitang iyon ay tila mga punyal na tumagos sa awang ng nakabukas na pinto ng kwarto. Sa loob ng madilim na silid, nakaluhod si Teresa sa malamig na sahig na gawa sa marmol. Wala siyang suot na sapatos, tanging manipis na medyas na hindi sapat upang labanan ang ginaw ng gabi. Gamit ang kanyang mga kamay na magaspang, sugatan, at namumula dahil sa matapang na sabon panlaba, maingat at matiyaga niyang hinihilot ang mga nanigas at payat na binti ng kambal na sina Lira at Lara. Bawat hagod niya ay may kasamang pag-ibig. Kahit pa ang sarili niyang mga kasukasuan ay kumikirot sa sobrang pagod. Natigil ang paggalaw ng kanyang mga daliri. Isang mabigat na bukol ang tila bumara sa kanyang lalamunan. Pinipigilan ang paghinga niya. Unti-unting namanhid ang kanyang mga braso hanggang sa dulo ng kanyang mga kuko. Ang amoy ng langis na pamahid ay humalo sa pait na umaapaw sa kanyang dibdib. Mariin niyang kinagat ang kanyang ibabang labi hanggang sa malasahan niya ang sariling dugo. Pinipigilan ang anumang hikbi na maaaring makapukaw sa tulog ng mga inosenteng bata. Binili, basura, itatapon. Ang mga salita ni Narin, ang haligi ng tahanang ito, ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Dinudurog ang anumang natitirang piraso ng kanyang dignidad. Sa labas ng pasilyo, dumaan ang matandang mayordoma na si Manang Rosa. Ang kanyang mga hakbang ay banayad, ngunit nag-iwan ng bigat sa katahimikan ng gabi. Nang sumulyap ang matanda sa siwang ng pinto, nagtama ang kanilang mga paningin. Nakita ni Manang Rosa ang mga luhang tahimik na nag-uunahang bumagsak sa pisngi ni Teresa. Subalit sa halip na umalalay o magbigay ng salita ng pag-asa, mabilis na ibinaba ng matanda ang kanyang paningin at nagpatuloy sa paglalakad, alipin ng takot sa diktadurya ni Doña Isabel at sa pangangailangang maprotektahan ang sariling kabuhayan. Naiwan si Teresang mag-isa sa piling ng dalawang anghel na pinagkaitan ng sigla. Tiningnan niya ang mahimbing na mukha ni Lara. Isang panginginig ang yumanig sa balikat ni Teresa, ngunit nang mapansin niyang bahagyang gumalaw ang bata, mabilis niyang pinunasan ang kanyang pisngi gamit ang likod ng kanyang sugatang kamay. Dahan-dahan siyang yumuko, inilapit ang kanyang mukha, at marahang hinalikan ang noo ng musmos. Iningatan niyang hindi tumulo ang luha ng pangungulila sa pisngi nito dahil alam niyang hindi nararapat mamanahin ng mga batang ito ang kalupitan at kalungkutan ng mundo ng mga matatanda. Nabasag lamang ang kanyang pagmumuni-muni nang maramdaman niya ang malakas at paulit-ulit na panginginig ng lumang telepono sa bulsa ng kanyang uniforme. Kinuha niya ito nang may nag-aalinlangang mga kamay. Ang liwanag ng screen ay sumilaw sa kanyang namamagang mga mata. Isang mensahe mula sa ospital sa probinsya ang bumungad sa kanya. Binibini Teresa, ikinalulungkot po namin. Ngunit kung hindi papasok ang bayad bukas ng umaga mula sa inyong amo, mapipilitan po kaming tanggalin ang life support machine na nagpapahinga sa inyong ina. Napapikit si Teresa, yakap ang sarili sa gitna ng nagyeyelong kwarto habang ang malamig na hangin mula sa labas ay humahampas sa salamin ng bintana. Bakit siya patuloy na nagtitiis sa impyernong ito kung ang pabuya sa kanyang wagas na sakripisyo ay ang unti-unting pagpatay sa natitira niyang pamilya? Sa ilalim ng nakasisilaw na liwanag ng malaking aranya sa hapagkainan, nakayuko si Teresa. Ang malamig na sahig na gawa sa mamahaling bato ay tila yelo na tumatagos sa kanyang mga tuhod. Sa harap niya ay ang nakakapasong amoy ng bagong timplang kape at mga mamahaling tinapay, isang almusal na kailanman ay hindi niya matitikman. Sa kabilang dulo ng mahabang lamesa, nakaupo si Doña Isabel,
Mariing nakatingin sa kanya ng may halong pandidiri habang humihigop ng mainit na inumin. Nakikiusap po ako, Doña Isabel. Garalgal ang boses ni Teresa. Pinipigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Kahit ipabawas niyo na po sa susunod na 5 taon ng sahod ko. Kailangan lang po talagang bayaran ng ospital ngayon. Kung hindi ay tatanggalin nila ang makina ng nanay ko. Malamig na ibinaba ng matanda ang kanyang tasa. Ang tunog ng porselana na tumama sa platito ay tila hatol ng kamatayan sa pandinig ng dalaga. Dumukot si Doña Isabel sa kanyang pitaka. Kinuha ang isang nakatiklop na resibo ng ospital at walang awang itinapon iyon sa sahig. Ang papel ay nagpaikot-ikot sa hangin bago tuluyang bumagsak sa paanan ni Teresa. Huwag mong kalimutan ang utang na loob mo sa pamilyang ito, Teresa. Kung hindi dahil sa awa ko, matagal nang nabulok sa lupa ang nanay mo. Buhay niya ang kapalit ng bawat butil ng kanin na isinusubo mo sa pamamahay na ito. Kaya wala kang karapatang magreklamo o manghingi ng higit pa sa ibinibigay ko. Bago pa man makasagot si Teresa, bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Isang matapang at matamis na halimuyak ng mamahaling pabango ang agad na sumakop sa buong silid. Pilit tinatabunan ng tensyon sa hangin. Pumasok si Dr. Sofia. Ang nakangiting muka ay napapalamutian ng perpektong pampaganda. Bit-bit ang isang bag na nagkakahalaga ng ilang taong sahod ng isang ordinaryong manggagawa. Ngunit nang mapadako ang paningin ng doktora sa nakaluhod na si Teresa, agad na nagbago ang timpla ng kanyang muka. Umawang ang kanyang mga labi at nagpakawala ng isang mapangutyang buntong hininga. Oh my God! Tita Isabel, what is that smell? Amoy pawis at murang sabong panlaba. Can you please tell your maid na lumayo-layo naman sa hapagkainan? Nakakasira ng appetite ang presensya ng mga taong galing sa eskinita. Tumawa ng mahina si Doña Isabel, isang tawang tila pumupuri sa kawalang hiyaan ng bisita. Sumenyas ang matanda gamit ang kanyang kamay na tila nagtataboy ng isang maduming aso. Wala nang nagawa si Teresa kundi ang dahan-dahang tumayo. Nanginginig ang kanyang mga daliring pinulot ang nayuping resibo sa sahig. Habang naglalakad palayo, maingat niyang hinagod at pinantay ang lukot na papel. Pinupunasan ang alikabok na dumikit dito. Sa kanyang puso, ang malamig at gusot na papel na yon ay ang mukha ng kanyang inang nakaratay sa ospital. Sinusubukan niyang yakapin at bigyan ng kahit kaunting ginhawa sa kabila ng sariling kawalan ng lakas. Nang makalabas siya ng pasilyo, inilagay niya ang resibo sa tapat ng kanyang dibdib, humihiling ng himala. Ngunit ang kanyang atensyon ay naagaw nang mapansin niyang hindi dumaan si Sofia sa kusina upang kumuha ng mainit na tubig o malinis na tuwalya na palaging ginagamit tuwing may pisikal na pagsusuri sa mga bata. Sa halip, naglakad ang doktora ng diretsahan at mabilis patungo sa kwarto ng kambal sa ikalawang palapag. Kinutuban si Teresa. May isang malamig na kamay na tila humaplos sa kanyang batok. Maingat at walang ingay siyang sumunod. Tinatahak ang hagdanan habang pinipigilan ang sariling paghinga. Nang makarating sa tapat ng kwarto, sumilip si Teresa sa maliit na siwang ng pintuan. Ang inaasahan niyang makitang pagsusuri ng isang doktor ay napalitan ng isang eksenang nagpatayo sa kanyang mga balahibo. Nakatayo si Sofia sa gilid ng kama ni Nalira at Lara. Walang stethoscope, walang mabait na ngangiti. Ang mga mata ng doktora ay walang emosyon habang naglalabas ng isang maliit na heringgilya mula sa kanyang mamahaling bag. Mabilis at sanay na sanay nitong hinigop ang isang malinaw na likido mula sa isang bote na walang anumang tatak o pangalan. Anong klaseng gamot ang ibinibigay nito sa mga bata nang walang abiso sa pamilya? Mabilis na itinurok ni Sofia ang karayom sa payat na braso ni Lira. Sumunod ay kay Lara. Walang naging pag-iyak o paglaban. Sa halip, sa loob lamang ng ilang segundo, ang dalawang bata na kanina ay nagpapakita pa ng kaunting galaw at pag-ungol ay biglang natigilan. Ang kanilang mga mata
ay nawala ng sigla, unti-unting bumibigat, hanggang sa tuluyan silang bumagsak sa unan na parang mga manikang pinutulan ng tali. Gustong sumigaw ni Teresa. Gusto niyang buksan ang pinto at agawin ang mga bata mula sa halimaw na nakasuot ng puting uniforme. Ngunit alam niyang walang maniniwala sa isang hamak na utusan laban sa isang kilalang doktor. Habang ang dibdib niya ay parang sasabog sa tindi ng kaba at takot, nahagip ng kanyang paningin ang mukha ni Lyra. Ang bata ay nakahiga, hindi makagalaw, ngunit ang mga mata nito ay nanatiling dilat at nakatitig ng diretso sa siwang ng pinto, kung saan nagtatago si Teresa. Sa gitna ng pamamanhid ng katawan ng musmos, isang malinaw at mabigat na luha ang dahan-dahang kumawala mula sa gilid ng mata ni Lyra. Tahimik na dumausdos sa kanyang namumutla at malamig na pisngi. Kesto, tila bumigat ang bawat paghinga ni Teresa matapos ang nasaksihan niya noong umaga. Pagsapit ng hating gabi, nang ang buong mansyon ay nabalot na ng tahimik na kadiliman, dahan-dahan siyang bumangon mula sa kanyang manipis na higaan sa silid ng mga utusan. Wala siyang dalang ilaw. Sanay na ang kanyang mga paa sa bawat sulok ng malaking bahay. Bit-bit niya ang isang maliit na palanggana ng mainit na tubig kung saan nakababad ang mga dahon ng lagundi at sambong na palihim niyang kinuha sa likod bahay. Nang makapasok siya sa kwarto ng kambal, sumalubong sa kanya ang amoy ng mga mamahaling gamot na hindi naman nakapagpapagaling. Ibinaba niya ang palanggana at naupo sa sahig sa pagitan ng dalawang kama. Kumuha siya ng isang malinis na tuwalya, isinawsaw sa mainit na tubig na may halamang gamot, at piniga ito bago maingat na idampi sa malamig at nanigas na mga binti ni Lyra. Ang init ng tubig at ang matapang na amoy ng kalikasan ay tila unti-unting bumubuhay sa namamanhid na mga ugat ng bata. Ginawa rin niya ito kay Lara. Gamit ang mga lumang pamamaraan na natutunan niya sa kanyang ina sa probinsya at ang kaunting kaalaman sa physical therapy, hinilot niya ang mga binti ng kambal. Sinisigurong dumadaloy ng maayos ang dugo sa kabila ng epekto ng nakapapanlumong gamot ni Sofia. Habang minamasahe ang maliliit na paa, hindi na malaya ni Teresa na kusang umaawit ang kanyang mga labi. Isang mababang himig, isang oyayi na tila nagmumula sa pinakamalalim na sugat ng kanyang puso. Ito ang kantang madalas awitin ng kanyang inang ngayon ay nag-aagaw buhay sa isang malamig na ospital. Sa kabilang dulo ng pasilyo, gising at nakaupo sa dilim si Narine sa loob ng kanyang opisina. Ang alaala ng kanyang yumaong asawa ay muling sumusugat sa kanyang isipan. Pinipigilan siyang makahanap ng kapayapaan sa pagtulog. Naisip niyang maglakad-lakad upang pakalmahin ang kanyang isip, hanggang sa dalhin siya ng kanyang mga paa malapit sa kwarto ng kanyang mga anak. Isang lugar na sinasadya niyang iwasan dahil nagpapaalala ito sa kanya ng kanyang kabiguan bilang isang ama at isang lalaki. Ngunit may isang manipis at nakakabighaning tinig ang umabot sa kanyang pandinig. Isang awiting pampatulog na nagtataglay ng labis na kalungkutan, ngunit na puno ng lambing. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Sa pagbukas ng pinto, isang hiwa ng liwanag mula sa buwan ang tumama sa loob ng kwarto. Nagulat si Teresa. Mabilis niyang naiurong ang kanyang mga kamay. Naging sanhi upang mahulog ang basang tuwalya sa sahig. Napaatras siya. Ang kanyang dibdib ay mabilis na nagtaas-baba sa takot. Humarang si Narine sa pintuan. Ang matangkad at malapad nitong bulto ay nagbigay ng isang nakakapapasong anino sa pwesto ng dalaga. Hindi man lang tiningnan ng lalaki ang kalagayan ng mga anak. Ang kanyang matatalim at madidilim na mga mata ay nakapako lamang sa mukha ng nanginginig na utusan. Ang halimuyak ng kanyang pabangong panlalaki na humalo sa amoy ng alak ay tila pumuno sa maliit na espasyo sa pagitan nila na mas lalong nagpabigat sa hangin. Humakbang papalapit si Narine. Bawat galaw niya ay may bahid ng pananakot na may halong di maipaliwanag na tensyon. Mabilis na umatras si Teresa
ngunit naramdaman na lamang niya ang matigas na pader sa kanyang likuran. Wala nang atrasan. Inilahad ng lalaki ang kanyang kamay at mariing hinawakan ang pulso ni Teresa, hinihila ito papalapit sa kanya. Ang init ng palad ni Narine ay tila nagpadaloy ng kuryente sa nanlalamig na balat ng dalaga. Anong ginagawa mo rito sa ganitong oras? Mababa at mapanganib na tanong ng lalaki. Ang kanyang mainit na hininga na amoy alak ay tumama sa noo ng dalaga. Inutusan ka ba ng ina mo na nakawin ang mga gamit sa kwartong ito? Sa kabila ng takot, hindi umiwas ng tingin si Teresa. Itinaas niya ang kanyang baba. Ang mga mata ay puno ng tapang na hindi inaasahan mula sa isang babaeng nasa laylayan. Wala po akong ninanakaw, senyor. Pinupunasan ko lang ang mga bata para bumuti ang pakiramdam nila. Binitawan ni Narine ang kanyang pulso ng may pagdududa, ngunit hindi pa rin siya lumayo. Habang bumababa ang paningin ng lalaki, tumigil ang kanyang mga mata sa mga kamay ni Teresa. Ang mga daliri nitong kanina ay nagmamasahe sa mga bata ay ngayon ay malinaw na nakikita sa liwanag ng buwan. Namamaga, tadtad ng maliliit na sugat at namumula dahil sa mga kemikal sa paglilinis at walang katapusang pagtatrabaho. Sa isang saglit, nagkaroon ng pagkalito sa puso ng malamig na milyonaryo. Paanong ang mga kamay na mukhang dumaan sa pinakamatinding hirap ay siya ring nagbibigay ng pinakamalambing na haplos sa kanyang mga anak na matagal na niyang pinabayaan. Bago pa man makapagsalita muli si Narine, isang matinis at nakakabinging tili ang bumasag sa katahimikan ng mansyon mula sa unang palapag. Ang boses ay pagmamay-ari ni Sofia. Ang tono nito ay puno ng gulat at panlilinlang na umaalingaw-ngaw sa buong bahay. Sino ang pumasok sa kwarto ko? May nagnakaw ng mga gamot ko. Sa loob ng maluwag na sala, ang mapagkunwaring paghikbi ni Sofia ay pumuno sa tensyonadong hangin ng madaling araw. Hawak niya ang isang basang tuwalya na may mantsa ng mga dinikdik na halamang gamot na iniwan ni Teresa. Ang mukha ng doktora ay nakangiwi sa pinaghalong takot at pandidiri habang ipinapakita ito kay Narine. Oh my God, Narine, look at this! Kaya pala hindi nagkakaroon ng malay ang mga bata. Pautal-utal na paliwanag ni Sofia, pinapahira ng pekeng luha sa gilid ng kanyang mga mata. Gumagamit ang utusan niyo ng mga maruruming damo mula sa labas para ipahid sa balat nila. The water is contaminated. Hindi ko na alam kung anong lason ang pumasok sa sistema ng mga anak mo dahil sa kabobohan niya. Nakatayo si Narine, nakakuyom ang mga kamao. Ang munting pag-asa at lambot na naramdaman niya kanina nang makita ang mga sugatang kamay ni Teresa ay tuluyang nilamon ng puot at takot ng isang ama. Bago pa man siya makapagsalita, lumapit si Doña Isabel na may hawak na pamaypay. Ang kanyang tinig ay malamig at puno ng pangungutya. I told you, Narine, hindi mo pwedeng pagkatiwalaan ang mga taong galing sa putikan. Mga mangmang sila. Baka nga kinukulam pa ng babaeng yan ang mga apo ko para mas lalo silang maging inutil at patuloy siyang bayaran dito. Tanggalin mo na ang ahas na yan bago pa may mamatay sa pamamahay ko. Habang nilalason ng dalawang babae ang isipan ng haligi ng tahanan, sa loob ng kusina ay walang kamalay-malay si Teresa sa paparating na unos. Sa kabila ng puyat at pagod, abala siya sa paghahanda ng isang mainit at masustansyang sabaw ng manok para sa kambal. Ang usok na nagmumula sa kumukulong kaldero ay nagbigay ng kaunting init sa kanyang namumutlang mukha. Tiniis ng kanyang mga sugatang daliri ang hapdi habang maingat at matiyaga siyang naghihiwa ng mga karot. Sinadya niyang hugisin ang bawat piraso bilang maliliit na bulaklak. Naisip niya na baka sakaling kapag nakita ito ni Nalira at Lara, sumilay muli ang matagal nang nawawalang ngiti sa kanilang mga inosenteng labi. Dahan-dahan niyang isinalin ang mainit na sabaw sa isang porselanang mangkok. Ang amoy ng sariwang sabaw ay nagpapaalala sa kanya sa simpleng pagmamahal ng isang ina.
Ngunit bago pa siya makahakbang palabas ng kusina, pabagsak na bumukas ang pinto. Pumasok si Narine na tila isang nagngangalit na bagyo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit, walang bakas, ng pag-unawa. Nang makita niya ang mangkok sa mga kamay ni Teresa, hindi siya nag-atubili. Ano na naman ang ipapakain mo sa kanila? Maruming damo? Lason. Sigaw ng lalaki. Walang habas niyang hinawi ang mga braso ni Teresa. Ang porselanang mangkok ay tuluyang nawasak sa malamig na sahig, kasabay ng malakas na pagtapon ng kumukulong sabaw. Tumalsik ang mainit na likido sa mga kamay at braso ng dalaga, iniiwan ang nakakapasong kirot na mabilis na nagpapula sa kanyang balat. Napabagsak si Teresa sa kanyang mga tuhod, ngunit wala ni isang daing o sigaw ang lumabas sa kanyang mga labi. Sa halip na hawakan ng kanyang napasong mga braso, ang paningin niya ay nakapako lamang sa nagkalat na sabaw sa sahig. Ang mga maliliit na karot na maingat niyang hinugis na parang mga bulaklak ay ngayon ay nakahalo na sa alikabok at basag na porselana. Nanginginig ang kanyang kamay na inabot ang isang piraso ng hugis bulaklak na karot. Ang hirap, pagmamahal at panalangin inilaan niya sa pagkaing iyon ay tinapakan at itinuring na basura ng taong dapat sana ay nagpoprotekta sa kanyang sariling mga anak. Habang nakayuko at nilulunok ang pait ng kawalang katarungan, isang pares ng mamahaling sapatos ang huminto sa kanyang harapan. Pumasok si Doña Isabel sa kusina. Ang mukha ay naglalarawan ng tagumpay at sukdulang kasamaan. Walang salitang binitawan ang matanda. Binuksan lamang nito ang kanyang palad at inihagis ang isang bagay sa gitna ng natapong sabaw. Ito ay ang paboritong kwintas na diamante ng pamilya Valerius, ang isang bagay na itinuturing na pinakamahalagang pamana ng kanilang angkan. Natagpuan ng mga gwardiya sa ilalim ng kutsyon ng magnanakaw na ito. Malamig at pormal na pahayag ni Doña Isabel, tinuturo ang nakaluhod na dalaga. Nag-angat ng tingin si Teresa. Ang matalim na kislap ng diamanteng nakalubog sa maruming sabaw ay sumasalamin sa malamig at walang pusong mundo na handang sirain ang kanyang buong pagkatao. Wala po akong ninanakaw. Maniwala po kayo sa akin, Senyor Narine. Hindi ko kailanman magagawang magnakaw. Garalgal na pagmamakaawa ni Teresa habang pilit na humahawak sa laylayan ng pantalon ng lalaki. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa luhang kanina pa gustong kumawala. Ngunit ang tanging isinagot sa kanya ay ang marahas na pagbawi ng lalaki sa kanyang binti. Tila nandidiring madikitan ng isang maruming hayop. Isang mapang-asar na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sofia. Lumapit ang doktora, hawak ang kanyang mamahaling tablet. Ipinapakita ang isang malabong video na nakuha mula sa nakatagong kamera sa kwarto ng mga bata. Sa video, makikita ang anino ni Teresa na pilit na inuunat at binabaluktot ang mga binti ng kambal sa gitna ng gabi. Para sa isang taong hindi nakakaintindi ng physical therapy, ang mga galaw na yon ay mukhang mapanakit at sapilitan. Look at this, Narine. Hindi lang siya magnanakaw. Pinapahirapan at sinasaktan niya ang mga bata tuwing tulog tayo. She is torturing them. Sigaw ni Sofia, ang boses ay sadyang pinatining upang magmukhang biktima. Tuluyang nagdilim ang paningin ni Narine. Ang huling hibla ng kanyang pagtitimpi ay napatid. Hinablot niya ang braso ni Teresa nang walang anumang pag-iingat. Itinatayo ito mula sa pagkaluhod. Ang kanyang mga kuko ay tila bumaon sa namamagang balat ng dalaga. Hayop ka! Pinagkatiwalaan kita sa mga anak ko, tapos ganito ang igaganti mo? Ang boses ng lalaki ay dumadagundong, puno ng kasuklam-suklam na pandidiri na tumagos hanggang sa kaluluwa ng dalaga. Ang uri mong basura ay hindi na dapat nabubuhay sa mundong ito. Kinaladkad ni Narine si Teresa palabas ng kusina patungo sa malaking pintuan ng mansyon. Sinubukan ng dalaga na kumawala, hindi para lumaban, kundi dahil sa matinding pananakit ng kanyang braso. Ngunit ang lakas ng isang lalaking binalot ng puot
ay hindi kayang tumbasan ng isang babaeng pagod at gutom. Sa bawat hakbang nila patungo sa pintuan, naririnig ni Teresa ang malupit na pagbagyo sa labas, ang hanging tila nagngangalit at ang ulang walang habas na bumabagsak. Sa itaas ng mahabang hagdanan, nakatayo si Doña Isabel na parang isang reyna na nanonood ng pagbitay. Malamig niyang inilabas ang kanyang telepono mula sa bulsa ng kanyang sedang roba. Habang nakatingin sa kaawa-awang kalagayan ni Teresa, tinawagan niya ang kanyang sekretarya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may dalang kamatayan. I-cancel mo agad ang lahat ng bank transfer sa probinsyal na ospital. Oo, itigil na ang pagbayad sa makina ng matanda. Patay niyo na ang linya. Nang marinig iyon ni Teresa, tila huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Mas masakit pa yon kaysa sa pagkakakaladkad sa kanya. Binuksan ni Narin ang mabigat na pintuang kahoy at buong lakas na itinulak si Teresa palabas. Bumagsak ang dalaga sa basang semento ng balkonahe, agad na binalot ng nagyayelong ulan ang kanyang buong katawan. Duguan ang kanyang mga tuhod at palad. Habang dahan-dahang isinasara ni Narin ang pinto, tiningnan siya ni Teresa nang may pamamanhik na hindi para sa kanyang sarili. Kahit na tinapakan na ang kanyang pagkatao, kahit na binawi na ng mga halimaw na ito ang buhay ng kanyang ina, ang huling sulyap ng dalaga ay hindi nakatuon sa lalaking nagpalayas sa kanya, kundi sa bintana ng kwarto sa ikalawang palapag kung saan natutulog ang dalawang inosenteng anghel. Sa gitna ng hagupit ng hangin, bumuka ang nanginginig at namumutlang labi ni Teresa. Bumibigkas ng isang tahimik na panalangin. Protektahan niyo sila. Sumara ang pinto nang may nakakabinging lagapak, nag-iwan kay Teresa sa gitna ng walang awang unos. Sa likod ng pintong yon, tumalikod si Narin, sinusubukang baliwalain ang isang pamilyar at matalim na kirot sa kanyang dibdib. Isang kirot na hindi niya maintindihan kung bakit biglang sumulpot matapos niyang itaboy ang tinawag niyang basura. Sa gitna ng madilim na kalsada, habang hinahayaan ni Teresa na hugasan ng ulan ang luha sa kanyang pisngi, naramdaman niya ang malamig na panginginig ng telepono sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito at tiningnan ang screen. Isang tawag mula sa ospital. Bago pa man niya sagutin, alam na ng kanyang wasak na puso ang mensaheng naghihintay. Binibining Teresa, nakoma po ang inyong ina dahil bumagsak ang kanyang oxygen level. Wala na po kaming magagawa. Tatanggalin na po namin ang makina. Sisab! Sa ilalim ng malakas na ulan na tila naghuhugas ng kanyang mga pangarap, tumakbo si Teresa patungo sa ospital pampubliko. Wala siyang suot na sapatos o kapote. Tanging ang manipis at basang-basang uniforme ang kanyang baluti, laban sa hagupit ng hanging nagdadala ng lamig hanggang buto. Ang bawat hakbang niya sa maputik na kalsada ay may kasamang bigat ng kawalan ng pag-asa. Wala siyang pakialam sa mga nag-uusyosong mata ng iilang sasakyan na dumaraan o sa hapdi ng mga gasgas sa kanyang paanan. Ang tanging nagpapatalbog ng kanyang dugo ay ang hangaring mahawakan pa ng buhay ang kanyang ina. Pagdating sa malamig at masikip na pasilyo ng ospital, amoy ng mga disinfectant at pinaghalong pawis at takot ang sumalubong sa kanya. Nakita niya agad ang pamilyar na kwarto at ang nakakapasong katahimikan ng mga makinang hindi na umiilaw. Nakahiga doon ang kanyang ina, maputla at walang malay. Niyakap ni Teresa ang nanlalamig na katawan ng matanda, ngunit walang luhang lumabas sa kanyang mga mata. Naubos na ito. Ang natitira na lamang ay isang matigas na pader sa kanyang puso na hindi na kayang tibagin ng anumang uri ng sakit. May kinuha siyang isang lumang gintong singsing na nakatago sa bulsa ng kanyang palda, ang nag-iisang alaala ng kanyang yumaong ama na hindi niya kailanman inisip na ipagpapalit. Dinala niya ito sa isang maliit na sanglaan malapit sa ospital. Isinuko ang kanyang nag-iisang kayamanan upang makabili ng karagdagang 3 araw ng pag-asa para sa oxygen tank ng kanyang ina.
Bumalik si Teresa sa waiting area ng ospital, nakaupo sa isang lumang silyang bakal. Isang pamilyar na bulto ang tahimik na lumapit sa kanya. Si Manang Rosa, na lihim na sumunod gamit ang sariling pera, pamasahe mula sa mansyon, ay inabot sa kanya ang isang maliit na sobre. Sa loob nito ay ilang gusot na pera at mga baryang inipon ng matanda. Subalit higit sa salapi, may isang mahalagang impormasyong ibinulong ang mayordoma na nagpabago sa timpla ng hangin. Ibinunyag ni Manang Rosa na tuwing umaga bago mag-almusal, palaging tumatanggap si Sofia ng tawag mula sa isang hindi kilalang lalaki. Isang pag-uusap na may himig ng pagmamadali at pagtatago. At sa tuwing nagtatapos ang tawag na yon, lagi itong nagpapasok ng bagong vial ng gamot sa kwarto ng mga bata. Tinanggap ni Teresa ang sobre nang may pasasalamat, ngunit agad niyang ibinalik ang kalahati ng pera sa matanda. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang paningin ay nanigas at pumatalim. Ang Teresa, na palaging nakayuko at humihingi ng awa, ay namatay na sa gitna ng ulan. Pumunta siya sa harap ng salamin sa pampublikong banyo ng ospital. Maingat niyang inayos ang kanyang buhok, itinali iyon ng mahigpit upang hindi makagambala sa kanyang paningin na tila naghahanda sa isang mahaba at madugong digmaan. Susubukan niyang patunayan na ang inosenteng dugo at pag-ibig ay hindi kayang tabunan ng malalaking kasinungalingan ng mga taong nabubuhay sa yaman. Gayunpaman, habang nakaharap siya sa salamin at inihahanda ang kanyang sarili, hindi maalis sa kanyang isipan ang matagal na niyang katanungan. Bakit sa lumang medical record ng kanyang ina na matagal na niyang itinatago sa loob ng maleta, may malabong pirma ng isang Valerius mula 20 taon na ang nakararaan? Anong lihim ang itinatago ng kanyang ina sa mga demonyong ito? Habang ang determinasyon ay nag-aalab sa puso ni Teresa, sa kabilang dulo ng lungsod, sa loob ng mamahaling kwarto ng Mansion Valerius, isang matinding gulo ang nagsisimula. Ang katawan ni Lyra, na naiwan sa pangangalaga ng mapanlinlang na doktora, ay biglang nanigas. Sunod-sunod na matinding panginginig at pangingisay ang sumakop sa maliit na katawan ng bata. Bumubula ang bibig nito at nanlalaki ang mga mata. Habang nagkakagulo ang buong kabahayan, nakatayo lamang si Sofia sa isang madilim na sulok ng koridor, masayang nakangiti at abala sa pakikipag-usap sa telepono sa kanyang sikretong kasabwat inire-report. Ang matagumpay na paglala ng kondisyon ng mga bata, ang walang humpay na tunog ng pangingisay ng batang nag-aagaw buhay sa kama, ay naghihintay na pakinggan ng mga bingi sa katotohanan. Nabalot ng matinding pagpapanik ang buong Mansion Valerius. Binuhat ni Narin ang nangingisay na katawan ni Lyra. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot habang isinusugod niya ang anak sa mini-hospital room ng bahay. Si Sofia, na kanina lamang ay nakangiti sa telepono, ay nagmamadaling pumasok na may pekeng pag-aalala. Ang mukha ay pinagpapawisan habang naghahanap ng panibagong vial ng gamot upang iturok di umano sa bata. Ngunit bago pa man dumampi ang karayom sa balat ni Lyra, mariing pinigilan ni Narin ang kamay ng doktora. Ang kanyang paningin ay puno ng pagdududa, tila isang natutulog na bulkan na handang sumabog. Sinigawan niya itong lumabas at humingi siya ng agarang tulong mula sa tunay na emergency medical team sa labas ng mansyon. Matapos ang mahaba at nakapanlulumong oras ng pag-agaw sa buhay ng bata, nag-stabilize din sa wakas ang kondisyon ni Lyra. Umalis ang mga doktor mula sa labas na nagbigay ng paunang lunas. Naiwan si Narin sa madilim at tahimik na silid ng kanyang mga anak. Ang kanyang malalaking balikat ay bumagsak sa bigat ng pagiging isang ama na walang nagawang mabuti para sa kanyang sariling dugo at laman. Naupo siya sa sahig, nakasandal sa gilid ng kama ni Lyra. Ang katahimikan sa paligid ay nakabibingi, ngunit sa loob ng kanyang isipan ay nag-aaway-away ang mga tinig ng kanyang ina, ni Sofia, at ang lumuluhang mukha ng babaeng itinaboy niya sa ulan. Sa pag-urong ng kanyang paa,
Hindi sinadyang naapakan ni Narin ang isang lumang stuffed toy na oso na matagal nang nakatago sa ilalim ng kama. Ito ay isang laruang binili niya para kay Lira noon na may nakakabit na baby monitor na automatikong nagre-record kapag may malakas na tunog. Isang garalgal, ngunit malinaw na pag-playback ng boses ang biglang umalingaw-ngaw sa tahimik na kwarto. Isang tinig na puno ng mali siya ang unang narinig. Ilang turok na lang nito, hindi na talaga makakatayo ang mga batang yan. Ang dali-daling paikutin ng bobong si Sinarin. Ang boses ay malinaw at hindi maikakaila. Ito ay kay Sofia. Pagkatapos, may tunog ng malakas na pagbagsak ng isang bagay. Sinundan ng malamig at mapagmataas na tinig na nagpatayo sa mga balahibo ni Narin. Dapat lang. Hindi pwedeng sirain ng mga lumpong yan ang reputasyon ng pamilya ko. At siguraduhin mo lang na maituturo natin ang lahat ng sisi sa hampas lupang si Teresa. Siya ang gagawin nating pananggalang. Ang salitang binitiwan ng kanyang ina, si Doña Isabel, ay puno ng lason at kasamaan. Pagkatapos ng mga boses ng mga demonyo, naging tahimik sandali ang recording hanggang sa marinig niya ang isang pamilyar na tinig, isang malambing at nagmamakaawang awit ng pag-ibig mula sa isang babaeng nanginginig ang boses habang malamang ay patuloy na hinihilot ang mga paa ng kanyang mga anak. Ang tinig ni Teresa, puno ng pag-aaruga at dalisay na pag-asa na hindi kayang sirain ng kahit anong yaman. Naramdaman ni Narin na tila pinunit ang kanyang dibdib at hinugot ang kanyang puso. Ang kanyang matibay na paniniwala ay gumuho tulad ng isang kastilyong gawa sa buhangin. Binitawan niya ang laruang oso at napasabunot sa kanyang sariling buhok. Paanong nabulag siya sa katotohanang nasa harapan lang niya? Siya mismo ang nagtaboy sa kaisa-isang taong tapat na nagmamahal sa kanyang mga anak at pinanatili niya ang mga ahas sa kanyang sariling tahanan. Isang masaganang luha ng sukdulang pagsisisi ang tumulo mula sa mga mata ng milyonaryo habang naamoy niya mula sa una ng bata ang banayad na amoy ng halamang gamot na laging ginagamit ni Teresa. Ang amoy ng totoong pagmamahal. Habang nakaluhod siya sa sahig at kinakain ng sariling konsensya, isang katanungan ang pilit na sumisingit sa kanyang isipan. Sino ang lalaking kausap palagi ni Sofia sa telepono? Anong kinalaman ng taong yon sa sikretong galit ng kanyang ina? Subalit bago pa man niya masagot ang mga katanungang ito, umilaw ang screen ng kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe ang pumasok mula sa isang numero na hindi nakarehistro. Isang mensahe na galing sa pampublikong ospital na inatasan ng kanyang ina na putulan ng pondo. Bumabagsak na po ng tuluyan ang vital signs ng pasyente. Pasensya na po, ngunit wala na po kaming magagawa. Mabilis na pinaharurot ni Narin ang kanyang mamahaling sasakyan sa gitna ng madilim at basang mga kalsada. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang salamin ay tila mga luhang nagpapaalala sa kanya ng bawat maling salitang ibinato niya kay Teresa. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng kumpiyansa sa pagpapatakbo ng isang malaking kumpanya, ay ngayon ay nanginginig sa manibela. Ang mensahe mula sa ospital ay tila isang hatol na nagpapabilis sa tibok ng kanyang dibdib sa takot na baka tuluyan na siyang nawalan ng pagkakataong humingi ng kapatawaran. Pagdating niya sa pampublikong ospital, ang kaibahan ng lugar na ito sa kanyang marangyang mundo ay tila isang sampal sa kanyang mukha. Ang amoy ng antiseptic, ang ingay ng mga silya sa pasilyo, at ang dami ng mga taong naghihintay sa kanilang mga mahal sa buhay ay nagpabigat sa kanyang pakiramdam. Natagpuan niya si Teresa na nakaupo sa isang lumang bangko sa dulo ng pasilyo. Ang dalaga ay nakatitig lamang sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay tuyo at walang anumang emosyon. Isang katahimikang mas nakakatakot kaysa sa anumang malakas na pag-iyak. Dahan-dahang lumapit si Narin. Bawat hakbang niya ay tila may kasamang libu-libong tonelada ng konsensya.
Tumayo siya sa harap ni Teresa. Ang kanyang mamahaling Amerikana ay basa pa rin ng ulan, ngunit hindi niya ito alintana. Sa unang pagkakataon, ang makapangyarihang si Narin Valerius ay nagmukhang maliit at talo. Inabot niya ang kanyang kamay upang hawakan ang balikat ng dalaga. Nais iparamdam ang kanyang pakikiramay at ang nag-aalab na pagsisisi sa kanyang puso. Teresa, please, I didn't know. Patawarin mo ako sa lahat ng sinabi ko. Pabulong na pagsusumamo ng lalaki, ang kanyang boses ay garalgal at puno ng pait. Subalit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri sa balat ng dalaga, marahas itong iniwas ni Teresa. Hindi siya sumigaw, hindi rin siya nagwala. Tiningnan lamang niya si Narin ng may sukdulang lamig, isang titig na tila nagmula sa pinakamalalim na hukay ng puot. Ang mga mata ni Teresa na dati ay puno ng lambing para sa kanyang mga anak ay ngayon ay naging 2 piraso ng matigas na bato. Huwag mo akong hawakan gamit ang marumi mong mga kamay, Senyor Narin. Malamig na tugon ng dalaga. Ang boses niya ay walang panginginig, ngunit puno ng awtoridad. Ang perang dinala niyo rito ay hindi na maibabalik ang bawat segundong pinagdusahan ng nanay ko dahil sa inyo. Itago niyo ang inyong awa dahil tapos na ang oras na kailangan ko ang kahit anong tulong mula sa inyong pamilya. Narinig ni Narin ang bawat salita ni Teresa na tila mga latay sa kanyang kaluluwa. Gusto niyang sabihin na alam na niya ang katotohanan, na nahanap na niya ang ebidensya laban sa kanyang ina at kay Sofia, ngunit parang umurong ang kanyang dila. Alam niyang wala siyang karapatang magpaliwanag sa harap ng isang pusong winasak niya mismo gamit ang kanyang sariling pagdududa. Nanatiling nakatayo si Narin, hawak ang lumang payong ni Teresa na nakita niya sa sahig kanina. Kinuyuyom niya ang kanyang kamao. Dinaramdam ang bawat sentimo ng sakit na nararapat para sa kanya. Ang kanyang ego ay tuluyang nadurog at sa loob ng madilim na pasilyong yon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng pagkatalo, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa kawalan ng dignidad sa harap ng babaeng itinuring niyang basura. Eksaktong lumabas ang doktor mula sa ICU. Tinatanggal ang kanyang maskara habang may mabigat na mukha. Lumapit ang doktor kay Teresa habang si Narin ay nanatiling nakatayo sa isang gilid. Hindi alam kung dapat ba siyang makinig o umalis na lamang. Binibini Teresa, bumalik ang tibok ng puso ng inyong ina sa huling sandali. Isa itong himala. Simula ng doktor, ngunit hindi ito nagtapos doon. Pero dahil sa tagal ng kakulangan ng oxygen, ang kanyang utak ay nakaranas ng matinding pinsala. Ang inyong ina ay nasa vegetative state na ngayon. Maari siyang mabuhay ng matagal, ngunit hindi natin alam kung magigising pa siya o makakakilala muli. Napapikit si Teresa, ang kanyang balikat ay bahagyang nayanig. Sa kabilang banda, napansin ni Narin ang isang anino sa dulo ng pasilyo, ang sekretarya ng kanyang ina na tila may tinitingnan mula sa malayo. Bumalik si Narin sa mansyong Valerius na may dalang kakaibang lamig sa kanyang mga mata. Sa bawat hakbang niya sa malawak na pasilyo, tila naririnig niya ang boses ng mga demonyong nagtatago sa ilalim ng maskara ng karangyaan. Nakita niya ang kanyang ina, si Doña Isabel, na abalang nakikipag-usap sa sekretarya nito tungkol sa mga darating na bisita para sa gabi ng anunsyo ng engagement. Sa halip na sumabog sa galit, pinili ni Narin na lunukin ang kanyang puot. Nagpakita siya ng isang matalas at pekeng na ngiti, isang taktika upang masiguradong walang makakatakas sa oras na ibagsak na niya ang kanyang hatol. Mabuti naman at bumalik ka na Narin, sabi ni Doña Isabel habang inaayos ang kanyang mga alahas. Sana ay natauhan ka na tungkol sa utosang yon. Huwag mong hayaang sirain ng isang hampas lupa ang gabing ito para sa atin. Tumango lamang si Narin, tinitiis ang pagkasuklam sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang ina. Habang ang lahat ay abala sa paghahanda para sa malaking pagdiriwang, palihim na kumilos ang lalaki. Kinuha niya ang mga sample ng dugo ng kambal na palihim niyang kinuha noong gabi ng pangingisay ni Lyra
at ipinadala ito sa isang kilalang laboratorio sa ibang bansa para sa isang independent na pagsusuri. Hindi siya hihinto hanggat hindi niya nakukuha ang selyadong katotohanan na dudurog sa kredibilidad ni Sofia. Samantala, sa loob ng isang silid sa itaas, masayang sinusukat ni Sofia ang kanyang gintong bestida. Pinagmamasdan niya ang kanyang sarili sa salamin. Tinitingnan ang bawat anggulo ng kanyang mukha na tila isang reynang malapit ng makamit ang korona. Kausap niya muli ang misteryosong lalaki sa telepono. Inire-report ang bawat detalye ng plano at ang inaasahang pagbagsak ng halaga ng kumpanya ni Naren sa sandaling maianunsyo ang pagkakaospital ng mga bata sa ibang bansa. Wala siyang kamalay-malay na ang bawat galaw niya ay may sinusunod ng anino. Ngunit sa gitna ng kanyang mga paghahanda, may ibang ginawa si Naren. Gamit ang kanyang kapangyarihan at pera, inayos niya ang paglipat sa ina ni Teresa sa isang pribado at VIP na kwarto sa ospital. Inatasan niya ang mga pinakamahuhusay na nurse at gwardiya na bantayan ang matanda nang hindi inilalagay ang kanyang pangalan sa anumang papel. Tumayo si Naren sa labas ng bintana ng silid ni Teresa sa ospital, pinagmamasdan ng dalaga na mahimbing na nakasandal sa gilid ng higaan ng ina. Ang kanyang puso ay kumikirot sa pagnanais na pumasok at yakapin ito, ngunit alam niyang wala pa siyang karapatan. Isang maliit na tasa ng mainit na gatas ang iniwan niya sa labas ng pinto. Isang tahimik na pag-aalaga mula sa isang lalaking unti-unti nang nagbabago. Sa paghahanap niya ng hustisya, pumasok si Naren sa lumang opisina ng kanyang yumaong ama. Isang lugar na matagal na niyang hindi binubuksan. Sa loob ng isang lihim na drawer sa ilalim ng lamesa, nakatagpo siya ng isang lumang brown envelope. Pagbukas niya nito, tumambad sa kanya ang isang dokumento ng DNA test mula 20 taon na, ang nakararaan at isang sulat na puno ng pait. Nanigas ang buong katawan ni Naren nang mabasa ang pangalan ng babaeng nakasaad doon, ang pangalan ng ina ni Teresa. Ang katotohanan ay mas malalim at mas masakit kaysa sa inaakala niya. Ang puot ni Doña Isabel kay Teresa ay hindi lamang dahil sa kahirapan, kundi dahil sa isang lihim ng nakaraan na nag-uugnay sa kanilang dalawang pamilya sa paraang hindi niya inaasahan. Sumapit ang gabi ng anunsyo. Ang mansyong Valerius ay napuno ng liwanag at mga taong nagmula sa pinakamataas na antas ng lipunan. Habang tumatayo si Sofia sa tabi ni Naren sa harap ng entablado, nakasuot ng pinakamagandang bestida at nagniningning na mga diamante, ang lalaki ay nanatiling tahimik. Hawak ni Naren ang kanyang telepono, naghihintay ng huling hudyat mula sa kanyang mga tao. Ang bawat flash ng kamera ay tila isang babala para sa paparating na sakuna. Ang bulwagan ng mansyong Valerius ay nagniningning sa ilalim ng libu-libong kristal ng dambuhalang aranya. Ang bawat panauhin ay nakasuot ng pinakamahal na tela. May hawak na baso ng alak at nakikipagpalitan ng mga tawang tila musika sa pandinig ng mga mapagpanggap. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Sofia sa tabi ni Naren. Ang kanyang gintong bestida ay kumikinang sa bawat pagtama ng ilaw. Tila isang reynang naghihintay na koronahan. Sa kanyang tabi, ang mukha ni Doña Isabel ay puno ng pagmamalaki, naniniwala na ang gabing ito ang magbubura sa lahat ng bahid ng iskandalo sa kanilang pamilya. Humakbang si Naren patungo sa mikropono. Ang bawat bulong sa loob ng silid ay napalitan ng isang mabigat na katahimikan. Ang kanyang mukha ay walang mababakas na emosyon, isang kalmadong bago ang pagsabog ng bagyo. Tumingin siya kay Sofia na nagbigay sa kanya ng isang matamis na ngiti. Pagkatapos ay sa kanyang ina na tila binibigyan siya ng basbas. Isang gabi ito ng mga anunsyo. Simula ni Naren, ang kanyang tinig ay dumagundong sa buong bulwagan. Ngunit hindi ito tungkol sa kasalan. Ang gabing ito ay nakalaan para sa katotohanan. Sa isang iglap, ang malaking screen sa likod ng entablado ay umilaw. Sa halip na mga larawan ng pag-ibig,
Tumambad sa lahat ang isang opisyal na dokumento mula sa isang internasyonal na laboratorio. Ang mga numero at technical na salita ay malinaw na nakasulat. Toxic levels of sedatives found in the blood of Lyra and Lara Valerius. Ang bawat panauhin ay napasinghap. Ang tunog ng pagkagulat ay umalingaw-ngaw sa paligid. Hindi pa natatapos doon. Sumunod na narinig sa mga speaker ang garalgal na recording mula sa laruang oso. Ang boses ni Sofia na nagpaplano ng pag-iniksyon ng gamot at ang malamig na utos ni Doña Isabel na gawing biyadodan si Teresa ay tila isang hatol na bumaba mula sa langit. Ang mukha ni Sofia ay biglang namutla. Ang kanyang perpektong pampaganda ay tila natutunaw sa ilalim ng matitinding ilaw. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na humahawak sa braso ni Narin, ngunit marahas siyang itinakwil ng lalaki. "It's over, Sofia," malamig na sabi ni Narin. "Ang bawat patak ng laso na ibinigay mo sa mga anak ko ay may katumbas na taon sa likod ng rehas." Sa gitna ng kaguluhan, pumasok ang mga pulis mula sa pangunahing pinto. Ang tunog ng mga posas na isinasara sa mga kamay ni Sofia ay tila isang malakas na palakpak para sa hustisya. Ang doktora ay swords ng pag-iyak, lumuhod sa sahig at nagmakaawa. Ngunit walang sino man sa mga dating kaibigan niya ang lumapit upang tulungan siya. Samantala, si Doña Isabel ay sinubukang tumayo ng matuwid gamit ang kanyang awtoridad upang patigilin ang mga pulis, ngunit mabilis siyang hinarap ni Narin. "Mula sa gabing ito, wala ka ng posisyon sa kumpanya at wala ka na ring anak," pahayag ni Narin. Ang boses ay puno ng pait. "Ang mansyong ito ay hindi na sayo. Maaari ka nang umalis at dalhin mo ang lahat ng iyong kasinungalingan." Habang ang lahat ay nakatuon ng pansin sa pagbagsak ng mga makapangyarihan, isang anino ang dahan-dahang naglalakad sa dulo ng bulwagan. Si Teresa ay nakatayo doon, nakasuot ng simpleng damit na malinis, malayo sa rangya ng mga naroroon. Kasama niya ang kanyang abogado. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagpakita ng galit. Tiningnan lamang niya ang tagpong iyon ng may malalim na katahimikan, isang katahimikang nagpapakita na ang hustisya ay hindi kailangang maging maingay upang maging totoo. Nang magtama ang paningin ni Narin at Teresa, sandaling huminto ang mundo para sa lalaki. Gusto niyang tumakbo patungo sa kanya, luluhod sa harap niya, at hihingi ng libu-libong tawad. Ngunit ang titig ni Teresa ay walang kahit anong emosyon. Walang puot, ngunit wala ring pag-ibig. Isang pader na gawa sa mga sugat ang namamagitan sa kanila. Bahagyang tumango ang dalaga, tila isang huling pamamaalam, bago dahan-dahang tumalikod at lumabas ng mansyon patungo sa dilim. Habang hinihila ng mga pulis si Sofia palabas, natumba si Doña Isabel at nahulog ang kanyang diamanteng kwintas sa sahig. Ang hiyas na dati ay simbolo ng kanilang kapangyarihan, ay ngayon ay nakahiga sa gitna ng basag na baso ng alak, dinudumihan ng mga paa ng mga taong nagmamadaling lumayo sa kanila. Ang lahat ng yaman at dangal na ipinaglaban ng matanda ay tuluyan ng nawala sa isang gabi. Habol hiningang tumakbo si Narin palabas ng mansyon upang habulin si Teresa. Ngunit ang tanging natagpuan niya sa tapat ng pintuan ay isang piraso ng papel na nilipad ng hangin mula sa taxi na kinuha ng dalaga. Isang formal na dokumentong nagsasabing hindi na kailanman muling lalapit si Teresa sa pamilya Valerius. Iniwan ni Narin ang lahat. Ang malaking kumpanya, ang marangyang opisina, at ang pangalang kinatatakutan sa mundo ng negosyo. Ibinigay niya ang pamamahala sa kanyang pinagkakatiwalaang bisepresidente at nag-iwan lamang ng isang maikling sulat. Bit-bit ang isang maliit na bag at ang bigat ng kanyang pagsisisi. Sumakay siya sa bus patungo sa isang malayong lalawigan sa tabi ng dagat, ang lugar kung saan isinilang at muling bumabangon si Teresa. Ang ingay ng mga alon na humahampas sa pampang at ang amoy ng alat sa hangin ang sumalubong sa kanya. Malayo ito sa amoy ng aircon at mamahaling pabango na kinagisnan niya. Sa dulo ng isang makipot na kalsadang lupa,
Natagpuan niya ang isang maliit na tindahang gawa sa kahoy at luma ng yero. Doon, nakita niya si Teresa. Wala na ang kanyang uniforme ng katulong, nakasuot siya ng simpleng duster at ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos. Ang kanyang ina, na himalang nagkamalay na bagaman mabagal ang paggaling, ay nakaupo sa isang silyang de gulong sa ilalim ng puno ng mangga. Pinagmamasdan ang payapang dagat. Huminto si Narin sa tapat ng tindahan. Ang kanyang puting polo ay gusot na at ang kanyang mga sapatos na gawa sa balat ay nababalutan na ng alikabok ng probinsya. Nang mag-angat ng tingin si Teresa mula sa kanyang binibilang na barya, tila huminto ang ikot ng mundo para sa lalaki. Ang mga mata ni Teresa ay hindi na puno ng takot, kundi ng isang malalim at matigas na katahimikan. Teresa. Simula ni Narin, ang boses niya ay garalgal, tila isang taong naglakad sa disyerto ng napakahaba. Nandito ako, hindi bilang si Narin Valerius ng kumpanya, kundi bilang isang lalaking gustong ayusin ang lahat ng winasak niya. Tumayo ng tuwid si Teresa. Hindi niya binitawan ang mga barya sa kanyang kamay. Tiningnan niya ang lalaking dati ay tinitingala niya nang may halong paghanga at takot. Ngunit ngayon ay nakikita na lamang niya ang isang estranghero. Ang hangin mula sa dagat ay nagpadpad ng ilang hibla ng buhok sa kanyang mukha, ngunit hindi niya ito inalis. Senyor Valerius, maling lugar po ang napuntahan niyo. Malamig na tugon ng dalaga. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng simoy ng dagat sa madaling araw. Wala pong utusan dito na maaari niyong sigawan o itapon sa ulan kapag hindi niyo na gusto. Ang Teresa na kilala niyo ay matagal nang namatay sa harap ng inyong mansyon. Alam ko, Teresa. Alam ko ang bawat pagkakamali ko. Pagsusumamo ni rin, humahakbang siya ng isang maliit na distansya papalapit. Ngunit agad na umatras ang dalaga. Handa akong gawin ang lahat. Handa akong magsimula sa pinakamababa, magtrabaho sa ilalim ng init ng araw, basta't hayaan mo lang akong patunayan na totoo ang pagsisisi ko. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresa. Kinuha niya ang isang kahoy na harang ng kanyang tindahan at dahan-dahan itong inilagay upang isara ang harap ng counter. Ang tunog ng kahoy na tumatama sa luma nitong uka ay tila isang huling tuldok sa kanilang pag-uusap. Ang kapatawaran ay hindi isang bagay na nabibili ng pagpapakumbaba sa loob ng isang araw, senyor, sabi ni Teresa habang nakatingin ng diretso sa mga mata ng lalaki. Umuwi na kayo sa inyong mansyon. Dito, ang tanging pag-aari namin ay ang aming katahimikan. Huwag niyo na po kaming nakawan muli. Isinara ni Teresa ang pinto ng tindahan ng may pinalidad. Iniwan si Narin na nakatayo sa gitna ng init ng sikat ng araw. Tanging ang tunog ng hangin sa mga dahon ng niyog ang sumasagot sa kanyang mga buntong hininga. Ngunit sa halip na umalis, naupo si Narin sa isang malaking bato sa tapat ng bahay ni Teresa. Kahit anong itulak siya palayo, alam niya sa kanyang sarili na ito ang krus na dapat niyang pasanin hanggang sa mahanap niya ang daan pabalik sa puso ng babaeng tanging nagturo sa kanya kung paano magmahal ng tunay. Sumikat ang araw sa dalampasigan, dala ang amoy ng basang lupa at sariwang hangin matapos ang hagupit ng bagyo noong nakaraang gabi. Nang dahan-dahang buksan ni Teresa ang pinto ng kanilang maliit na tindahan, tumambad sa kanya ang isang eksenang hindi niya inaasahan. Ang kanyang hiya at puot ay bahagyang nayanig nang makita ang harapan ng kanilang bahay na dati ay punong-puno ng mga sanga at kalat mula sa bagyo ay malinis na ngayon. Ang butas na bahagi ng kanilang bubong na yero ay maayos na ring nakatapal at nakita niya si Narin sa isang sulok, nakasandal sa kawayang poste at mahimbing na natutulog. Ang lalaki ay basang-basa pa rin. Ang kanyang mamahaling polo ay punong-puno ng putik at ang kanyang mga kamay ay may mga bakas ng sariwang sugat mula sa pag-aayos ng bubong. Sa kabila ng pagod, may bakas ng kapayapaan sa kanyang mukha na ngayon lang nakita ni Teresa. Hindi nakatiis ang dalaga.
Pumasok siya sa loob at kumuha ng isang mangkok ng mainit na lugaw na may kaunting luya. Inilapag niya ito sa maliit na lamesang gawa sa kawayan sa tabi ni Naren nang hindi gumagawa ng anumang tunog. Nagising si Naren nang maamoy ang usok ng mainit na pagkain. Nang makita niya si Teresa na dahan-dahang naglalakad pabalik sa loob, tila nagliwanag ang kanyang buong mundo. Hindi na siya nag-atubili. Kinain niya ang lugaw ng may labis na pasasalamat. Para sa isang taong sanay sa mga 5 bituing restaurant, ang simpleng pagkaing iyon ang itinuring niyang pinakamasarap na piging sa kanyang buong buhay. Hindi hinto roon ang pagpapakumbaba ng dating milyonaryo. Nang mabalitaan niyang may nangangailangan ng karagdagang bumuhat ng mga banyera ng isda sa pantalan, agad siyang nagtungo roon. Ang kanyang mga balikat na dati ay sanay lamang sa bigat ng mamahaling Amerikana, ay ngayon ay pinapasan ang malalaking basket na puno ng sariwang huli mula sa dagat. Ang pawis ay dumadaloy sa kanyang likod at ang kanyang mga palad ay nagsisimula ng mamaltos, ngunit bawat hakbang niya sa mabuhanging daan ay puno ng determinasyon. Pagdating ng hapon, bumalik si Naren sa tapat ng tindahan ni Teresa. Hawak niya ang ilang piraso ng papel na pera at mga baryang kinita niya mula sa maghapong pagtatrabaho sa pantalan. Habang iniuunat niya ang kanyang kamay upang ipakita ang kanyang kinita, napansin ni Teresa ang isang malalim na hiwa sa braso ng lalaki na nakuha marahil sa matalas na gilid ng banyera. Nang walang imik, hinila ni Teresa ang braso ni Naren patungo sa gripo sa gilid ng bahay. Ang lamig ng tubig ay humaplos sa sugat, ngunit ang mas naramdaman ni Naren ay ang init ng maliliit na kamay ni Teresa na maingat na naglilinis ng dumi sa kanyang balat. Ang distansya sa pagitan nila ay naglaho. Naamoy ni Naren ang bango ng sampagita at sabon na sa buhok ni Teresa, isang amoy na matagal na niyang hinahanap-hanap. Sa isang sandali ng panghihina, idinampi ni Naren ang kanyang noo sa balikat ni Teresa habang ang dalaga ay abala sa pagtatali ng malinis na tela sa kanyang sugat. Ang kanilang mga paghinga ay nagsabay, tila isang himig na matagal nang hindi narinig. "Salamat," bulong ni Naren. Ang kanyang tinig ay kasing lambot ng dapit hapon. "Salamat sa hindi pag-iwan sa akin sa gitna ng bagyo." Tumitig si Naren sa kanyang mga palad. Ipinapakita kay Teresa ang kanyang unang kinita. Ang mga barya ay marumi at ang mga papel ay basa ng kanyang pawis. Ngunit para sa kanya, ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang karapat-dapat siyang tawaging isang lalaki. Subalit sa gitna ng matamis na sandaling iyon, isang malakas na tunog ng preno ng sasakyan ang bumasag sa katahimikan ng kalsadang lupa. Isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Bumaba si Manang Rosa na may gulugulong buhok at mga matang puno ng takot. "Cebu, tsatsiyaw na rin ang mga bata," iyaw ng matanda habang pilit na humahabol sa kanyang hininga. "Ayaw nilang kumain simula nang umalis ka." Si Lira, nawalan na naman ng malay dahil sa sobrang pag-iyak at pagtawag sa inyong dalawa. "Hindi ako pwedeng maupo lang dito habang nahihirapan ng mga bata. Dalhin niyo ako sa kanila." Ang mga salitang yun ni Teresa ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Sa isang iglap, tila naglaho ang lahat ng kanyang mga personal na galit at pait. Ang kanyang puso, na binuo mula sa wagas na pag-aaruga ng isang ina, ay mas mabilis na tumitibok para sa kaligtasan ng mga batang itinuring na niyang sariling anak. Walang dalang maleta, walang dalang kahit ano, sumakay siya sa sasakyan kasama si Naren at Manang Rosa. Ang bawat pag-ikot ng gulong sa kalsada ay tila isang karerang laban sa oras, habang ang dilim ng gabi sa labas ng bintana ay nagpapalalim sa kanyang panalangin. Nang makarating sila sa ospital sa Maynila, ang amoy ng mga gamot at ang malamig na bugso ng aircon ay muling sumalubong sa kanya. Ngunit ngayon ay wala na siyang takot. Mabilis ang kanyang mga hakbang patungo sa kwarto ng mga bata. Pagbukas ng pinto, nakita niya sina Lira at Lara. Maputla, tuyo ang mga labi at may mga dextrose na nakakabit sa kanilang maliliit na kamay.
Nang marinig ng mga bata ang kaluskos ng pinto at makita ang pamilyar na bulto ni Teresa, tila nagkaroon ng milagro. Ang kanilang mga mata na kanina ay wala ng buhay ay biglang nagliwanag. Mama! Mama Teresa! Ang garalgal at mahinang tinig ng dalawang bata ay sapat na upang tuluyang gumuho ang huling pader sa puso ng dalaga. Mabilis na lumapit si Teresa at niyakap ng mahigpit ang dalawang musmos. Ang kanyang mga luha ay malayang pumatak, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pag-apaw ng pagmamahal na matagal na niyang pinigilan. Sa loob ng ilang minuto, ang silid na dati ay puno ng lungkot, ay nabalot ng init ng muling pagkikita. Ang bawat haplos ni Teresa sa buhok ng mga bata ay tila isang gamot na mas mabisa pa sa anumang kemikal na ibinibigay ng mga doktor. Nakatayo si Naren sa may pintuan, pinagmamasdan ang tagpong iyon. Ang kanyang mga mata ay nagniningning din sa luha habang nakikita ang pamilyang pinangarap niya na muntik na niyang sirain dahil sa kanyang kawalan ng tiwala. Sa sandaling iyon, naintindihan niya na ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa kanyang bank account, kundi sa simpleng yakap ng babaeng ito sa kanyang mga anak. Habang nagpapakain si Teresa ng lugaw sa mga bata, napansin niya ang isang anino sa labas ng salamin ng pinto. Ito ay si Doña Isabel. Ang matanda ay tila tumanda ng 10 taon sa loob ng ilang linggo. Ang kanyang mga mamahaling alahas ay wala na. Ang kanyang postura ay kuba at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding kalungkutan at kahihiyan. Nakatingin lamang siya mula sa malayo, hindi makapasok dahil sa bigat ng kanyang kasalanan. Nakita niya kung paano ngumiti ang kanyang mga apo sa piling ni Teresa. Isang ngangiting kailanman ay hindi niya nakuha mula sa kanila sa pamamagitan ng pera at kapangyarihan. Lumuha ang matanda, tumalikod ng dahan-dahan at lalong naramdaman ang lamig ng kanyang sariling pag-iisa. Nang makatulog na ang mga bata, lumapit si Naren kay Teresa. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay napuno ng isang bagong uri ng pangako. Kinuha ni Lyra ang isang maliit at murang plastik na kumpit sa buhok na binili ni Teresa noon at maingat itong inilagay sa palad ng dalaga bago ito tuluyang pumikit. Hinawakan ni Naren ang kamay ni Teresa. Ang kanyang tinig ay puno ng katapatan na ngayon lang narinig ng mundo. Teresa, handa akong iwanan ang lahat. Ipamimigay ko ang lahat ng ari-arian ko sa mga foundation at sa mga nangangailangan. Gusto ko lang maging isang lalaking karapat-dapat sa iyo at sa mga batang ito. Handa ka bang bigyan ako ng pagkakataong maging bahagi ng iyong tahimik na buhay sa probinsya? Hindi sapat ang mga salita na rin. Ang tiwala ay hindi parang damit na kapag nabahiran ay madaling malalabhan sa isang pagkusot lang. Ito ang naging tugon ni Teresa sa harap ng pagsusumamo ng lalaki. Hindi niya agad ibinigay ang matamis na oo dahil alam niya na ang sugat sa puso ay nangangailangan ng oras para maghilom. Ngunit sa halip na sumuko, tinanggap ni Naren ang hamon. Lumipas ang 6 na buwan na tila isang mahabang panaginip na dahan-dahang nagkakaroon ng katotohanan. Iniwan nga ni Naren ang maingay na mundo ng mga boardroom at mamahaling sasakyan. Pinili niyang manirahan sa isang maliit na kubo malapit sa bahay ni Teresa sa probinsya. Sa loob ng 6 na buwang iyon, ang dating CEO na sanay mag-utos ay siya na ngayong gumigising bago pa sumikat ang araw. Nakita ni Teresa kung paano matiyagang pinag-aaralan ni Naren ang bawat galaw ng physical therapy para sa kambal. Ang malalaki at makinis na kamay ng lalaki ay naging magaspang dahil sa paggawa sa bukid at paglalaba ng mga camping ng mga bata. Ngunit ang mga mata nito ay punong-puno ng sigla na hindi kailanman nabili ng pera. Bawat hapon, makikita ang mag-aama sa dalampasigan, matiyagang inaakay ni Naren sina Lyra at Lara sa kanilang mga unang hakbang sa buhanginan habang si Teresa ay nakamasid mula sa malayo. Bitbit ang isang baso ng sariwang buko. Isang gabi, sa ilalim ng pilak na liwanag ng kabilugan ng buwan, naglalakad ang dalawa sa gilid ng dagat. Ang tanging naririnig
ay ang banayad na paghampas ng mga alon at ang malamyos na huni ng mga kuliglig sa paligid. Huminto sila sa tapat ng isang malaking troso na inanod sa pampang. Dahan-dahang lumapit si Narin sa likuran ni Teresa. Naramdaman ng dalaga ang init ng katawan ng lalaki na unti-unting pumapalibot sa kanya. Hindi siya lumayo. Sa halip, hinayaan niya ang sariling sumandal sa matikas na dibdib ni Narin. Dahan-dahang ipinulupot ni Narin ang kanyang mga braso sa baywang ni Teresa. Isang yakap na puno ng pag-iingat at paggalang. Isinandal niya ang kanyang baba. Sa balikat ng dalaga, nilalanghap ang bango ng buhok nito na amoy araw at sariwang hangin. Pinagsalikop nila ang kanilang mga kamay. Ang bawat daliri ay nagtatagpo ng may kasiguraduhan. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ay naging sapat na para sabihing tapos na ang panahon ng pagdurusa. Wala nang kailangang ipaliwanag. Ang tibok ng kanilang mga puso ay sapat ng awit ng pag-ibig at paghilom. Mula sa bintana ng kanilang bahay, nakasilip ang ina ni Teresa. Ang kanyang mukha ay maliwanag na at may bakas na ng kulay ang mga pisngi. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang makitang muling natagpuan ng kanyang anak ang liwanag na matagal nang ipinagkait dito. Alam niya na ang bawat luhang pumatak sa Mansion Valerius ay naging mga butil ng pag-asang na ngayon ay aanihin na nila sa payapang lupain ng kanilang pinagmulan. Sa gitna ng kanilang pagyakap, dahan-dahang humarap si Narin kay Teresa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, tila sumasalamin sa mga bituin sa langit. Hindi siya kumuha ng singsing na ginto o diamante. Sa halip, may kinuha siyang isang maliit na singsing na gawa sa matibay na damo na maingat niyang itiniwas kasama ang kambal noong hapong iyon. Rinuwa niya ito sa maliit na daliri ni Teresa. Hindi ito mamahalin, pero ito ang pangako ko na hindi na muling may luhang papatak mula sa mga mata mo dahil sa akin. Bulong ng lalaki, ang boses ay puno ng emosyong nagpapanginig sa kanyang labi. Nakangiting tumango si Teresa, habang ang mga luha ng kaligayahan ay dahan-dahang gumugulong sa kanyang pisngi. Subalit sa gitna ng kanilang pagdiriwang, may isang bulto ng tao ang nakatayo sa ilalim ng malaking puno ng acacia sa dulo ng kalsada. Isang taong galing sa nakaraan na hindi nila inaasahan. Ang aninong nakatayo sa ilalim ng puno ng acacia ay hindi isang kaaway, kundi isang matandang babaeng tila nilamon na ng sarili niyang kalungkutan. Nang dahan-dahang lumapit si Narin at Teresa, nakita nila ang dating makapangyarihang si Doña Isabel. Wala na ang kanyang mga mamahaling sutla at ang nagniningning na mga hiyas. Suot niya ay isang kupas na abelyana at ang kanyang mga mata ay malalim na nakalubog sa kanyang namumutlang mukha. Ang kanyang mga kamay na dati ay pinaliligiran ng mga gintong singsing ay nanginginig na ngayon habang hawak ang isang maliit na panyo. Naramdaman ni Doña Isabel ang matinding hiya habang nakatingin sa kanyang anak at sa babaeng dati ay itinuring niyang basura. Hindi siya nakapagsalita agad. Ang bawat luhang pumatak sa kanyang pisngi ay tila nagsasabi ng libu-libong pagsisisi na hindi kayang bigkasin ng kanyang dila. Tumalikod ang matanda. Balak na sanang lumayo nang walang imik dahil alam niyang wala siyang karapatang sirain ang kapayapaan ng dalawa. Ngunit bago pa siya makahakbang, tinawag siya ni Teresa. Hindi galit, hindi puot, kundi isang malalim na pag-unawa ang rumihistro sa mukha ni Teresa. Inutusan ng dalaga si Manang Rosa na dalhan ng matanda ng isang baso ng malamig na tubig at isang hiwa ng kakanin na niluto nila noong umaga. Ang pagpapakita ng kabutihan ni Teresa sa gitna ng lahat ng kasamaang ginawa ni Doña Isabel ang naging pinakamabigat na parusa para sa matanda. Doon naintindihan ni Doña Isabel na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa pagpapasunod sa iba, kundi sa kakayahang magpatawad sa mga taong hindi nararapat patawarin. Humikbi ang matanda, tinanggap ang tubig, at pagkatapos ay tahimik na lumisan, bitbit ang aral ng kanyang sariling pagkatalo. Lumipas ang ilang buwan.
At sumapit ang araw na pinakahihintay ng lahat. Ang kasal ni Nanarin at Teresa ay hindi idinaos sa isang marangyang katedral na may mga sikat na panauhin. Sa halip, ito ay ginanap sa malawak na damuhan sa tapat ng dagat, kung saan ang tanging dekorasyon ay ang mga sariwang bulaklak mula sa hardin at ang kulay kahel na liwanag ng papalubog na araw. Ang buong baryo ay naroon, nagdiriwang para sa dalawang pusong nagtagumpay laban sa unos. Nang magsimula ang seremonya, isang himala ang naganap na nagpaiyak sa lahat ng naroroon. Sa dulo ng pasilyong gawa sa buhangin, nakatayo sina Lyra at Lara. Sa halip na nakaupo sa kanilang mga wheelchair, ang dalawang bata ay dahan-dahang humahakbang ng mag-isa. Bawat pag-apak nila sa buhangin ay nanginginig. Bawat galaw ay may hirap, ngunit ang kanilang mga mukha ay punong-puno ng determinasyon at ngiti. Hawak-hawak ang maliliit na basket ng mga petals. Naglakad sila patungo sa kanilang ama at ina. Ang tunog ng mga palakpak ng mga taga-baryo ay humalo sa himig ng gitara. Lumilikha ng isang atmosfera ng wagas na kaligayahan. Nang makarating ang kambal sa harap, binuhat sila ni Nanarin at hinalikan sa noo. Pagkatapos ay lumingon siya kay Teresa na ngayon ay nagniningning sa kanyang simpleng puting bestida. Ang bawat tibok ng puso ni Nanarin ay tila sumisigaw ng pasasalamat. Naintindihan niya na ang lahat ng kanyang nawalang yaman sa lungsod ay walang katumbas sa yamang hawak niya ngayon sa kanyang mga bisig. Sa harap ng matandang pari, nangako sila ng wagas na pag-ibig, isang pag-ibig na sinubok ng kasinungalingan, pinagtibay ng pagsisisi at pinabanal ng pagpapatawad. Habang dahan-dahang inilalapit ni Nanarin ang kanyang mukha kay Teresa, naramdaman nila ang init ng huling sinag ng araw at ang banayad na simoy ng dagat na tila humahalik din sa kanilang mga balat. Naglapat ang kanilang mga labi sa isang halik na hindi lamang nagtatak ng kanilang kasal, kundi naghuhugas din sa lahat ng pait ng kanilang nakaraan. Sa gitna ng dapit hapon, habang ang langit ay nagpapalit ng kulay mula ginto patungong lila, nakatayo ang bagong pamilya, Valerius. Ang kadiliman ng mansyon at ang laso ng pagdududa ay tuluyan ng napalitan ng liwanag ng pag-asa. Sa dalampasigang iyon, natagpuan nila ang tunay na kahulugan ng tahanan, isang lugar kung saan ang bawat sugat ay nagiging bahagi ng isang mas magandang kwento ng paghilom. Lumipas ang ilang taon, at ang ingay ng lungsod ay naging isang malabong alaala na lamang sa mga naninirahan sa dalampasigan ng San Narciso. Sa itaas ng isang munting burol na nakatanaw sa dagat, nakatayo ang isang gusaling gawa sa mapuputing bato at kahoy, ang Teresa at Kambal Healing Center. Hindi ito isang ospital para sa mga mayayaman, kundi isang silungan para sa mga batang tulad ni Lyra at Lara na pinagkaitan ng pagkakataong lumakad at mangarap dahil sa kahirapan. Sa loob ng hardin ng sentro, makikita ang dalawang dalagita na masayang naghahabulan. Ang bawat hakbang ni Lyra at Lara ay hindi na nanginginig. Ang kanilang mga binti ay malakas na at ang kanilang mga tawa ay humahalo sa huni ng mga ibon sa paligid. Ang kanilang mga mata ay hindi na bakas ng laso ng nakaraan, kundi ng kislap ng isang kinabukasan na puno ng liwanag. Nakatayo si Teresa sa balkonahe, pinagmamasdan ang kanyang mga anak. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng sugat at paltos mula sa matinding pagtatrabaho, ay nananatiling magaspang. Ngunit ngayon ay dahil na ito sa pagtatanim ng mga halamang gamot na nakakapagpagaling sa marami. Wala na ang bigat sa kanyang dibdib. Ang pagpapatawad na ibinigay niya kay Doña Isabel at kay Nanarin ay hindi naging madali, ngunit ito ang nagsilbing susi upang tuluyan niyang mabuksan ang pinto ng sarili niyang kaligayahan. Para kay Teresa, ang pagpapatawad ay hindi pagbura sa nakaraan, kundi ang pagpili na hindi nahayaang saktan ka nito sa kasalukuyan. Lumapit si Nanarin sa kanyang likuran, dala ang isang mainit na kape. Ang dating makapangyarihang
CEO ay mas sanay na ngayon sa paghawak ng araro at pag-aalaga sa mga pasyente ng sentro kaysa sa pagpirma ng mga milyon-milyong kontrata. Hinawakan niya ang kamay ni Teresa at dahan-dahang hinaplos ang mga daliri nito. Sa bawat pagtingin nila sa isa't isa, naroon ang pasasalamat. Isang pasasalamat na dumaan sila sa apoy ng pagsubok upang mahanap ang gintong nasa loob ng kanilang mga puso. Ang kanilang buhay ay payapa, malayo sa karangyaan, ngunit punong-puno ng kabuluhan. Sa isang maliit na bahay sa dulo ng bayan, naninirahan si Doña Isabel ng tahimik at malayo sa lahat. Ang kanyang buhay ay naging isang mahabang panalangin ng pagsisisi. Bagaman hindi siya madalas bumisita, alam niya na ang kanyang mga apo ay ligtas at maligaya. Ang kanyang kahihiyan ay unti-unting napapalitan ng isang uri ng kapayapaan na ngayon lang niya naramdaman. Isang kapayapaang nagmumula sa pag-amin sa sariling kamalian at pagtanggap sa simpleng buhay. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang kabutihan ay ang tanging wika na naririnig ng bingi at nakikita ng bulag. Sa mundong madalas na pinapatakbo ng pera at kapangyarihan, ang wagas na pag-ibig at tapat na pag-aaruga pa rin ang tanging milagrong may kakayahang magpagaling sa pinakamalalim na sugat. Ang bawat luha ay may katumbas ng ngiti at ang bawat dilim ay may naghihintay na bukang liwayway para sa mga pusong marunong maghintay at magmahal ng totoo. At doon nagtatapos ang mahabang paglalakbay ng mga pusong natutong muling magtiwala sa gitna ng unos. Mga minamahal kong tagapakinig, mula sa kailaliman ng aking puso, nais kong magpaabot ng isang taos-pusong pasasalamat sa inyong paglalakbay at pagsama sa akin sa bawat kabanata ng nobelang ito. Habang isinusulat ko ang mga huling salita ng kwento ni na Teresa at Narin, hindi ko mapigilang makaramdam ng halo-halong emosyon, tuwa, lungkot, at isang uri ng kapayapaan na tila ba naging bahagi na rin ako ng kanilang munting pamilya sa dalampasigan. Aaminin ko sa inyo, may mga sandaling nanginginig ang aking mga daliri sa pagsulat, lalo na sa bahaging itinaboy si Teresa sa gitna ng malupit na bagyo habang ang kanyang ina ay nag-aagaw buhay. Ramdam na ramdam ko ang bawat patak ng ulan at ang bawat hapdi ng kawalang katarungang naranasan niya. Ang kwentong ito ay hango sa mga mumunting inspirasyon ng totoong buhay mula sa mga lihim na sakripisyo ng mga dakilang ina at anak na piniling magmahal kahit papaulit-ulit silang dinudurog ng tadhana. Sana ay nag-iwan ang nobelang ito ng isang maliit na ningas sa inyong mga puso. Isang paalala na ang pagpapatawad ay hindi kailanman tanda ng kahinaan, kundi ito ang pinakamalakas na sandata upang makalaya tayo mula sa gapos ng ating nakaraan. Tila ba tayo ay nagtatanim ng isang binhi ng pag-asa sa gitna ng tigang na lupa. Kailangan ng mahabang pasensya at wagas na pag-aaruga bago natin masaksihan ang kanyang pamumukadkad sa ilalim ng araw. Bago tayo tuluyang maghiwalay, may isang katanungang nais kong iwanan sa inyong pagmumuni-muni. Ikaw ba? Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Teresa, kaya mo rin bang buksan ang iyong pintuan at bigyan ng baso ng tubig ang taong pinakamasakit na sumugat sa puso at dangal mo? O naniniwala kang mas mahalaga ang pagpili sa sariling katahimikan malayo sa kanila? Nais ko pong marinig ang inyong mga saloobin at kwento. Kung ang ating munting nobela ay naghatid ng kahit kaunting kurot o inspirasyon sa inyong maghapon, huwag niyo sanang kalimutang i-like, mag-iwan ng inyong mahalagang komento, at ibahagi ang ating kwento sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Ang inyong bawat pakikipag-ugnayan ay ang nagsisilbing liwanag at lakas ko upang patuloy na humabi ng mga kwentong kapupulutan ng aral, pag-asa at pag-ibig. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na yugto ng buhay. Maraming salamat at manatili sana ang pag-asa sa inyong mga puso.